Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, sumabot yung aking speaker. Ako'y natutuwa na nagalak mga kulit ko. Sa mahabang panahon na matagal ko na gustong pumunta rito sa Kapalit. Dinandiyan pa ngayon sa terminal ng Victory. Yes, Gusto ka na pumunta sa akin. Bakit hindi ako makarating dyan? Talagang sabi nga, in His perfect time. We make all things beautiful. Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon sa itong aking pagpunta rito mga kulit ko sa inyo. Itong pangalawang paglabas ko na year 26. Una dun sa Arayat nung nakaraan January 15. Yun, nagpunta kami dun sa Arayat, Webes. Tapos ngayon itong January 20. Kaya masasabi ko mga kapatid ko, welcome 2026. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Siyempre tayo po ay talagang mga magkaka-espiritu. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Dito ko lang pala makikita si Brother Joe. Praise the Lord. At ito si Stallone. Praise the Lord. Matagal ko yan. Sabi ko sa kaya ito mga... Kasi pagka gawain natin, pag Holy Supper, yan, nandun kayo sa Lara. Nasanay kayo sa Barangay Saging. Kaya salamat sa ating mga Panginoon sa inyong mga adults who are nandito. Ayan, pati nga ating beloved, Sister Carmelita, Aran. Salamat sa ating mga Panginoon. 1995, imagine, sa Araneta Coliseum. Nasig na pala siya doon. Ayan, salamat sa ating mga Panginoon. Sa inyo na mga nandito, pati sa ating nilalagay ng Alfredo, yung ating isa sa nagwe-welding doon sa pastoral house natin ngayon. Salamat sa inyo ng mga adult choir. Nakikita ko lang kayo doon pagka may time na nakakapunta kayo at ako siguro nakikita nyo lang ako dyan pag nagpa-fasting. Yes, amen! Yung pagkatapos na naman ito, ako nagpapasalamat sa mga Panginoon dahil dumating ako po dyan January 9. Ngayon 20 na. Ibig sabihin, ilang araw na rin ako sa ating pastoral house dyan sa Pampanga. Siyempre, fasting, nagagawain, yun lang yung time na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon ng Wednesday, Friday, Sunday na po sa pastoral house natin sa Lara. At ito nga, ako po ay pinagpala ng mga Panginoon sa ating mga kamanggagawa, ating Brother Chris, ating Brother Jonas, Brother instrumentalist natin Darwin, sa mga blood sisters. Salamat sa ating mga kapatid. Ito si Brother R. Mga kapatid ko ay lagi namin nakakasama yun sa mga kusada doon sa ang Gasinan yan, sa Andon, parte po doon sa Baguio. Nagulat nga ako kanina, biglang sabi ko, talagang lagalag ka. Kahit saan ka nakakarating. Bigla nagkwento, taga dito pala siya sa Pampanga. Kaya salamat sa ating mga Panginoon, marami siyang lugar na napuntahan dahil sa gawain ng ating mga Panginoon. Amen. Yes, amen. Daw po ay natutuwa at nagagalak. Hindi man maipaliwanag ng ating sarili sa akin, naramdaman ko mga palig ko na talagang sabi nga ng mga kamanggagawa ko, pumunta ka doon. Dahil ang aircon doon ay centralized. Sabi ko, totoo na.
Talagang pinagpala kayo. Amen? Sasabihin ko ng totoo niyan, dagdag yan sa bayad ng kuryente natin. Amen? Ganun lang yun. Para maging maliwanag, ang magiging pagpapala ng marami sa atin. Hindi naman yung porke may natatanggap na tayo, blessing na yan. Hindi. Ito nakakadalo ka. Ikaw ay malakas, malusog, kaya pang isip, ang puso. Nakapagpupuri ka sa malapay, yan ay blessing na malapay sa atin. Amen. Yung tatawagin ka pang anak ng Diyos, magmamana ka ng buhay na wala hanggan. Amen. Yan ay blessing ng malapay mo. Kaya nalulungkot din dahil parang yung mga bakanting upuan, yata yung absent na kapatiran. In everything, give thanks, for this is the will of God. And we know all things work together for good. Amen? At salamat sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay pinagpala. Araw na ito ng Martes. Tayo magkaisang manalangin. Pinakamamahal na po Jesus, salamat po mahal na Panginoon. Kami po ay pinagpala mo sa araw na ito ng Martes, dito po sa Mapalit Outreach Station, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatira, mahal na Panginoon, mahilit, naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa kanilang matagal na rin na panahon, mahal na Panginoon, na paglilingkod sa iyo sa lugar na ito na Mapalit, mahal na Panginoon. Salamat sa mga mainit na mga kapatiran, na ginagamit mo sa kanilang gawain. Salamat sa mga patotoo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming pagpupuri ng Diyos Pulsore, mahal na Panginoon naman namin. Tumatamis sa presensya, sa patotoo ng mga kapatiran, na tunay malapay na ikaw ang Diyos, sa gumawa ng himala, sa mga awiting papuli ng choir, malapay. Salamat po, mahal na Panginoon, na kami tinipon mo, hallelujah, sa lugar na ito, upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat din po, malapay, sa pagbibigyan ng kapwa at handog ng mga kapatiran, sa kanilang pagsunod, malapay na patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah! Mga Panginoon, ng isang mayabang lingkod, wala pong magagawa sa natin, mga Panginoon. Father, in the name of the Lord Jesus, to the first beloved parents in the Lord, bless your word, Father of Jesus. I cannot do it without the Lord God. Use me, Lord, to deliver your gospel with love and power. Bless the word, Father of Jesus. Thou shalt not be hindrances. You command us out from us. In Jesus' name, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts. We forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen and amen. Lahat magsabing amen. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat ng ating mga manggagawa. Uli ng Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Mga kapatid ko, ako po'y practical na magsasabi sa inyo, ha? Yung maikli at mahabang mensahe, ang inahatid niyan yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pag maikli ang mensahe, at sasabihin na lang natin, mahal ka ng Diyos. Ang dulo niyan ay maglingkod ka sa Diyos. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Maikli. Tanggapin mo man ang Panginoon, magpabautis mo ka agad. Siyempre yung tao, matutuwa. Ngayon, pag mahaba naman, may mga patotoo na yun. Tuturuan mo na siyang magpuri, umawit sa Diyos. Tuturuan mo na siyang dumalo. Huwag kang mag-absent. Araw ng gawain, lagi kang dadalo. Mamuhay ka na may kabanalan. Hanggang sa masasabi mo pa sa Kanya, pag ikaw ay nagbigay, pagpapalain ka ng Diyos, baguhan yun. Sasabihin mo sa Kanya, lagi kang naatin. Papangako mo pa na susunduin kita. Kahit ako nang mamamasahe sa'yo, sagot ko na, gastusin mo. Lalo na kapag ikaw ay may sakit, aalalayan kita, lagi kang dadalo.
Siyempre, habang tumatagal yung pag-uusap nyo, humahaba. Sasabihin na lang nun, ay, may gagawin pa po ako eh. Oo, walang problema yan. Basta ikaw ay dumalo. Kahit anong gagawin mo. Sasabihin mo pa, kung wala kang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. Kung may sakit ka, gagaling ka. Marami isa-isa mo siya. Pero ang dinadala mo sa kanya, yung pag-ibig ng Diyos. Yes, amen. Mahal siya ng Diyos. Amen. Tayo lahat dito ay mahal ng Diyos. Amen. Kaya nga, tatagal ba tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kung hindi tayo mahal ng Diyos? Amen. At bago pong lahat dyan, mga kapatid ko, ipapabot muna tayo ng pagbati ng magandang oras, magandang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, and the Prophet of the Loving God, sa ating beloved Mama Dear San Pastor Dina Comon Almeida in heaven. Ipapabot ako ng pagbati sa kanila at sa ating beloved mga Almeida family. Sa lahat po ng mga pamilya ng ating beloved Mama Dear Comon family, sa lahat po ng mga beloved ministers, mula sa panganay na anak hanggang sa bunso na mga anak na ating parents in the Lord, sa lahat ng mga may pamilya, at sa mga apo at sa mga great-grandchildren, sa ating mga manggagawa, sa mga naunang manggagawa, na pinahabagan ng mahal na Panginoon na tayo po ay kakaroon pa rin ng time na magkasama-sama kahit na po'y nasa malayong lugar. Sabi nga nandun ako sa La Union, mula Pampanga hanggang La Union, 5 oras na biyahe yun. Kung may dala kang sasakyan, kaya mong bilisan pagbabiyahe mo. Pag wala kang sasakyan, ako yun. Kaya magkukommute ka. Ako mga kapatid ko, first time na naranasan ko ngayon na nag-commute. May sasakyan kami, pero yung mga anak ko, tinamad magmaneho. Sabi ko, magpapasing ako sa Pampanga para sa ating 51st church anniversary. Itong February 15 na pala. Kasi bago yun, wala pang schedule. Talaga naka-schedule na ako mag-fasting. Sabi ko, February na. Ang bilis ng oras, ang bilis ng araw. Na parang hinahatak talagang ang panahon ngayon. Ngayon, magpapasting na ako. Sabi nga ng mga anak ko, hindi, sige, fasting. Nung tinanong ko magdadrive, sino magdadrive sa sakyan? Walang nagsalita Sige, magkukommute na lang ako. Pinag-ready ko yung mga damit ko kay bilabid ko. Naka-ready na. Merkules, nag-preach pa ako doon sa bangkar. Ginabi, nakatulog ako. Sabi ng mga bata, ay, hindi na matutuloy si Papa, hindi na matutuloy, sabi ng mga apo ko, hindi na matutuloy si Lolo Daddy. Ano hindi matutuloy? Maaga pa. Sabi ko, hindi, ano na ako, alis ako. Yatig na lang ako sa highway. Magbapas na ako. Nag-commute ako. Salamat sa mahal na Panginoon. May yung anak ko na isa, kinontak niya si Brother Dodong. Yun, sinabihan na magpapasing ako. Sinundo na ako sa dao. Sa madaling salita, nakarating ko doon sa pastoral house. Kaya nung dumating na ako, sabi ko talaga spiritual battle na naman. Amen. Yung fasting. Kasi pagkatapos po ng ating February 15 sa Marikina, ako na may naghahanda uli ng pagkukusana sa lugar doon sa Baknotan, La Union, sa San Juan, La Union, mga magkakalapit na lugar na maaring last week ng February,
Tapos last week ng March. Sasamantalayin ko dahil kung habang may oras pa tayo, habang may panahon pa mga kapatid ko, kikilos tayo. Kaya ako yung papasalamat sa mga Panginoon na nakakailang araw na rin ako na papasting. Talagang sabi nga mahirap na yan ang pinakamahirap na sakripisyo, yung prayer and fasting. Imagine, hindi ka kakain para sa mga tatawagin ng malapay na maglilingkod sa Diyos, pati sa ating pamilya. Number 1 pa naman tayo. Kumbaga sa atin, nakasanayan na natin laging kumakain. Kaya nga may umagahan tayo, may tanghalian tayo, may merienda tayo, may gabihan tayo, meron pa tayong midnight snack. Imagine sa isang araw, may mabisiks ka kakain. Nasanay tayo na ganun. Kaya mahirap kontrolin yun. Mahirap. Minsan, pag gising mo sa umaga, pag nakita mo na may natirang kanin, isasangag ko pa to. Sayang pagbukas mo ng frigidaire mo, may itlog. Kombinasyon na. Nakita mo, meron pang hotdog, meron pang marami ka maiisip kagad Dahil lang yung sa sa kanin na bahaw na minayang ka ng matatapon. Hindi ka kain. Pagpunta mo sa kusina, habang hinihintay mo na kakain ka, magkakape muna ako. Nagkape na, naghanap pa ng tinapay. Tapos yung tinapay, meron na, naghanap pa ng palaman. Imagine din na yung ating kasanayan na kakain. Ngayon, dahil sabi nga ng ating parents in the Lord, pag fasting, pagkain. Ngayon parang nasanay na tayo ng kain. Nawala na yung fasting. Nakikita naman natin sa katawan natin. Sabi nga pinagpala na yung ating mga kamanggagawa. Hindi ko naman sasabihin silang mataba, mga healthy lang, healthy. Yes. Healthy. Kahit kayo iba, mga payat, healthy rin. Kasi ang ating mga kapatid ko, yung ating physical na katawan, target ng demonyo na magkaroon tayo ng sakit. Para hihina tayo sa pagdalo. Siyempre, di ba may nararamdaman ka na masakit sa kamay mo, apekto ang lahat yung katawan mo Kamay mo lang, daliri mo lang natusok. Naku, nandiyan ang agad iniisip mo, baka mamaga ito. Pag sumakit yung ulo mo, hawak mo na yung ulo mo, tapos, manghihina ka na. Pag naramdaman mo sumakit yung tiyan mo, ano ba ito? Masakit ang tiyan ko, tinatamad akong dumalo. Tinatamad na akong magtrabaho. Yan ang ating nararamdaman. Kaya yung ating physical na katawan, dumadaing ng aray-aray. Yan ang isang bagay na natin, sabi nga physically weak, but spiritually strong. Target ng demonyo yung ating physical na katawan. Para panghinain ka, siyempre pag nagkaroon ka ng karamdaman, papasok na yung masamang espiritu ng panlalamig. Mawala ka na ng pananampalataya. Maalis na yung pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon. Kaya iba, yung ating mga kapatiran na mahina ang pananampalataya, sabi nga minsan may mga loved ones tayo, hindi naman masama yung sasabihin magpa-check up ka para malaman mo yung sakit mo.
Ganun minsan sa ating kalagayan. O, may gamot na sa ospital, may mga gamot na, may mga ano. O, tapos pag may nabalitaan ka ng kapitbahay mo, ay ano ka, mag-herbal ka. O, maglaga ka ng dahon ng avocado, dahon ng guyabano, dahon ng mga mangga, kung ano yung mga dahon. Then herbal na nga eh. Nagkakaroon na ng kombinasyon. O, isipin nyo, pati mga damo, pwede nang ilaga ngayon. Iinuin mo. Yung paragis. Yung damong makahiya. Sambong-sambong. Ang dami nang naiimbento na mga mga damo-damo. Ibuti lang, hindi naimbento yung damong marijuana eh. Pero sinasabi nila, yung marijuana gamot. Eh bakit maraming nababaliw? Maraming nasisiraan ng bait. O gamot yun ha? Yan ang sabi nila. Kaya nagkaroon na ng ng pagbabago. Sabi nga pati climate change. Yan. Sa atin, yung weather change na. O minsan, napakainit. Tapos biglang uulan. Mainit, pag ulan, tamaan ka na agad ng sakit. Pag may ulanan ka, Kaya katulad dito sa atin, naka-aircon tayo, praise the Lord, amen. Pero pag tapos ang gawain ng ulan, ingatan mo yung sarili mo. Yan ang isang bagay na natin. Kaya, kung iniingatan natin ang ating katawan, ang paglilingkod natin sa Malapanyon, higit natin ingatan. Dahil ang ating kaligtasan gustong agawin ng kaaway. Amen! Amen. Kaya sa paglilingkod natin sa Malapanyon, sabi nga, not by feeling, not by sight, but by faith. Amen! Kaya tingnan nyo, sa ating paglilingkod sa Malapanyon, mahaba itong preaching ko na to. Paano ba ito? Amen. Ano ba ito? Pwede bang to be continue? Itutuloy. Dahil dami kong versikulo na ibigay. Ang bilis ng oras, hanggang alas 5 lang daw tayo dito. Alas 5 siguro ng umaga. Parang nag-overnight, Una, sa atin, vitamins, dual vitamins, maaari ito sa physical at sa spiritual. Ansin ninyo sa Matthew chapter 4:4, Luke chapter 4:4, tapos Exodus chapter 23:25, tapos Matthew 4:23 and 24. Basa, Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen! Tingnan yung liwanag niyan ha. Hindi lamang sa tinapay, sa pagkain natin yan. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tingnan nyo, anong sabi nga ng demonyo? Yung bato, gawing tinapay. Tingnan nyo, demonyo yun ha? Nag-utos sa Diyos. Yung bato, gawing tinapay. Yung sumagot ang Malapanyon, hindi lamang nabubuhay ang tao. Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may bisyo, walang bisyo. Kailangan ang tao magkaroon ng alam sa salita ng Diyos. Amen! Amen. Kung ang buhay natin sa libutan, sabi nga natin, hindi tayo naglilingkod sa Malapanyon. Darating isang araw, hanapin mo ang Diyos.
tayo nauna na naglingkod sa mahal na Panginoon, galing tayo sa mga sakit. Lahat tayo ay nagkakasakit ngayon. Lahat ng tao. Di ba, nakaranas nga tayo ng COVID-19. Oh. Yun ang mahigpit na pagsubok sa buong mundo. Na nagkaroon ng karamdaman ang buong mundo, COVID-19. Oh, maraming namatay. Marami rin kapatiran na apektuhan. Pinagtrabaho natin yung ating kaligtasan. Doon tayo natuto na manalangin ng prayer and fasting. Yes, amen. Nagkaroon tayo ng dedikasyon sa ating mga Panginoon. Nagkaroon tayo ng social distancing. Dahil sa paglilingkod natin sa mga Panginoon, talagang gusto naman na lagi tayo sa gawain ng Diyos. Amen! Kaya hindi tayo nag-a-absent. Dumadal tayo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Yun ang ating mga naging unang schedule ng ating gawain. Kaso na nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon ng pagbabago ang ating schedule. Kahit saan yan, nagkaroon ng pagbabago. Kaya yun, ang pakikipagpakanan natin ng physical and spiritual sa ating paglilingkod sa Panginoon. Takot tayong makihalubilo. Iniingatan ng gobyerno ang ating buhay. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, alam natin na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Ang Diyos sa atin ay mahalaga. Amen! Makahalaga yung makadalo ka. Kaya tingnan nyo sa binasa natin kagad kung meron ka makukuha eh. Datapad siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Oh. Sa Matthew yan ha, sa Luke 4:4. Lucas 4:4. Mula po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 4, ang verse 4. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Amen. Tuloy pa. Sa English mahaba yan. And Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Sa English yun. Naputol na pala sa Tagalog. No? Sa Tagalog, tignan nyo. Nabawasan nyo. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Tuldok na. Oh. Pero may kadugtong yun. Sabi diyan, but by every word of God. Kasi din si Jesus mismo ang ating pagkain. In the beginning was the Word, and the Word was God. Si Jesus, bread of life para sa atin. Amen. At the same time, water of life. Kaya kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, nakikinabang ang katawan mo, physical. Yung karamdaman mo pinagagaling ng Panginoon. Lahat ng pangihina ng katawan mo, inaalis ng Panginoon. Kaya nga tayo nananalangin, magmula sa ulo, sa talampakan natin mga sakit, magalingin ng Diyos. Amen. And there is Jesus' life, and there is Jesus' life giver. Kaya kung sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam natin ang Word of God, tayo ngayon ng Kristiyano ay nakikinabang by physical. Nagiging healthy ang ating katawan. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ngayon, kapag healthy ang katawan mo, anong sabi dyan sa Exodus 23, 25. Dito po sa aklat na Exodo, Kapitulo 23, versikulo 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at Kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Everybody should praise the Lord. Babasbasan ng Diyos yung ating pagkain. Ang ating tubig.
Kaya nga minsan sasabihin nga ng ating mga patiran kaya nga tayo nagtatrabaho dahil gusto natin meron tayong pambili ng pagkain. Kaya tayo nag-aaral para magkaroon tayo ng trabaho. Sasabihin natin ang katotohanan. Kung lahat ng bagay meron na tayo at ang Diyos ay wala sa iyo, lahat yan ay baliwala din. Nakapag-aral ka nga, di ka naglilingkod sa Diyos. Mayaman ka nga, di ka naglilingkod sa Diyos. Eh lahat ng bagay dito sa sanglibutan, binibigay ng kaaway para linlangin ng tao. O tingnan nyo, pati nga yung sa Quiapo, ang daming nabiktima, ang daming naniwala kay itim na Nazareno. Oh, naniwala sila sa itim na Nazareno. Ano naman ang naibigay? Oh, sakit ng katawan. Ayan, ha? Nagkaroon pa ng mga namatay doon. Imagine, maglilingkod sila sa Diyos, gano'n ang mangyayari. Malusog sila, malakas sila, wala silang sakit nung pumunta doon para mag-isa doon sa itim na Nazareno. Oh. Nung natapos na, binalita na lang kinabukasan, may mga namatay. Ganun ba ang paglilingkod sa Diyos? Ibig sabihin, walang naibibigay na mabuti yung pinag-isang reliyon ng tao. Pero ngayon, kung nagbabasa ka ng Biblia, ang salita ng Diyos ay may pakinabang. Amen! Yan, sabi nga gagaling ang karamdaman mo. Magbabago ka. Magpapalain ka naman ng Panginoon sa physical, material, financial, spiritual. Amen! Maraming blessing ang matatanggap mo. Kaya nga saan din natin quadruple blessing, physical blessing, good health. O, wala ka ng sakit. Kaya, patutuo natin. Material na bagay. Pagpapala. Dati, mahirap ang buhay natin. Sabi nga isang kaig, isang tuka. Wala tayong mga magagamit na kung ano naman sa ating mga bahay. Wala tayong sasakyan. Miski 2 gulong, wala. 3 gulong. Ngayon, may mga sasakyan na mga kapatiran. Pinagpala na ng mahal na Panginoon. Amen! Material na bagay. Dati wala tayong bahay. Ngayon may mga bahay na. Nag-uupa pa. Dati umuupa tayo. Ngayon nagpapaupa yan. Amen? Sabi nga nila, dati ang tindahan namin maliit lang. Ngayon, grocery na. Amen? O baka sa susunod magkita tayo, may SM na kayo. Praise the Lord. O baka mamaya, manager na kayo ng SM. Manager ng inasal. Baka mami, ano doon pa anak kayo dyan, no? Mga silent millionaire. Kasi ang pagpapala naman na Panginoon, physical, good health, materials, financial, amen! Sabi nga natin, dati wala tayong pera. Ngayon, mga pinagpala mga kapatid, mga anak, nakapag-abroad. Amen! O dati, hawak natin peso. Sumunod na taon, dollar na. Amen? Amen? Yung mga nagtrabaho sa Japan, yen na ang hawak nila. Grabe. Spiritual. Na-maintain mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Nakaka-atin ka. Amen? Kaya ang pagpapala naman pa yun, vitamins ng iyong physical at spiritual. Pag nakaka-attend ka, nakikinig ka ng patotoo. Yung patotoo ng kapatiran, nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Amen! Pinagpala yung kapatiran, nagbigay siya, nagtapat siya. Lumalago yung paglilingkod mo sa Diyos. Nagkakaroon ka ng vitamina na spiritual sa ating physical. Sabi nga pag nagpuri ka, sumayaw-sayaw ka, nagugulat ka na, wala ka ng sakit Amen? Hindi lang na pag nagpa-fasting ka. Why? Without prayer and fasting, you cannot cast out demons. Sino nagbibigay ng karamdaman? Demonyo. Amen? Kung hindi ka nagpe-prayer and fasting, kaya nagtindig na natin ating beloved Del Camilita,
Carmelita, grabe. Pati mga kapitbahay niya, nagulat eh. Saan ka galing? Saan ka nagpagamot? Hindi, nag-fasting na ako doon sa amin. Pastoral house. Kaya sabi nga, grabe, Nanay Carmelita, pag pumupunta ako doon, no? Oh. Yan, ating brother, testimony leader. Brother Alfredo, o Brother Joe, Brother Eddie. Lahat tayo kasi may mga sakit. Physical. Ang mahirap kasi yung, alam yung, ang delikado, mamaya madidilig yung sakit na delikado. Abangan nyo ha. Kasi pag hindi nyo nabangan, sa susunod ko na ituturo. Amen. Hallelujah. Abangan nyo yun. O ngayon, meron tayong maintenance. O ito na, maintenance ng ating paglilingkod sa Diyos. Exodus 15:26. Psalms 107 verse 9. O tapos, Isaiah 60 verse 1. Yung una natin ay vitamins ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung lagi ka nakakadalo. Lagi ka nakakadalo. Maintenance ang susunod. Spiritual maintenance and physical maintenance. Kasi pag nami-maintain mo paglilingkod mo sa Diyos, napapalapit ka sa mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen. Pag di yun ang maintenance mo, lalapit ka sa mahal na Panginoon, upang ang Diyos ang lalapit sa iyo. E pag lumayo ka sa mahal na Panginoon, wala. Pag di ka na umiiyak, di ka na lumuluha sa gawain, di mo na ramdaman presensya ng mahal na Panginoon, magtatanong ka na, malayo ka na sa mahal na Panginoon. Amen. Amen! Kaya kailangan lagi kang nagpupuri, nararamdaman presensya ng mahal na Panginoon, malapit ka sa Diyos. Amen! Kaya nga pag umaawit yung ating children's choir dito, meron ba? O, youth choir, meron din. Pioneers choir. Adults choir. Amen! Amen. Imagine pag nagpupuri sila, umaawit sila, yung presensya ng mahal na Panginoon, dinadadama sa kanila. Di tayo na nandiyan nakaupo. Pag nakita natin sila umiyak, na ano tayo, natatouch tayo eh. Amen? Nadadala tayo ng presensya ng Diyos. Kaya ang lugar na ito'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? At lahat ng anak ng Diyos sa pinagpala, magsabi, praise the Lord. Kaya pag nakakadalo ka, if sabi nga natin, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen? O, basa, ating mga Bible reader. Brother Joe. Exodus 15:26, Psalms 107, verse 9. Mula ako sa aklat ng Exodo, Kapitulo 15, ang versikulo po 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata at iyong didinggin ang kaniyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga panuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na kaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen! Tingnan nyo, liwanag tayo lang sa salita ng Diyos. Next, ating Brother dito. God bless you, Brother Eddie. Dito po sa mga awit, Kapitulo 107, versikulo 9. Sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik sa kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Amen! Everybody say praise the Lord! Nababasa rin ba dyan sa likod yun? Nababasa niyo yun? O balik natin yan. 107 verse 9. Para mabasa natin ulit. Sapagkat kaniyang binigyang kasiyahan ang nananabik ng kaluluwa
At ang gutom na kaluluwa ay binsog niya ng kabutihan. Amen! Imagine, na tayo hindi pa naglilingkod sa Diyos. Gutom na gutom yung ating kaluluwa eh. Walang makain na salita ng Diyos. Ang napapakain natin yung ating physical na katawan. O kaya nabanggit ko na kanina. May kumakain na 5 beses sa isang araw. Grabe, ang daming pera niyan. Ang daming pagkain eh. Umagaan, tanghalian, merienda, gabihan, midnight snack. O yung mga tamad magluto, yung ayaw na magluto, siyempre, dadaan na lang yan sa drive-thru. Amen? Praktikal ang buhay ngayon eh. Hindi ba? Ay, sasabihin mo pa nga eh, wala tayong bigas sa bahay. Hindi pa tayo nakapamalengke. Mag-drive-thru na lang tayo. Magtuturo na ngayon yun. Saan ba tayo? Hindi promotion to ng Chowking ha. Masarap dun. Ay hindi, doon tayo sa Jollibee. Ay hindi, doon tayo sa Inasal. Ang dami nang nadidinig na eh. Sasabihin na ng isa, ay doon tayo sa Andy Rice, sa Andy Soup. Dati sanay tayo sa turo-turo lang. Yes, amen. Turo lang Ito, magkano to? Ito, magkano to? Magkano to? Turo-turo lang. Ngayon, pag nag-drive-thru ka, ito yung senior citizen ko. Ito yung ID ko. May discount ka agad eh. Yun na agad yung naiisip natin eh. Amen? Kaya sasabihin natin, Sitar, wala tayong pera. Hindi, walang problema dyan. Malabay magpo-provide. Kasi tamad ka magluto eh. Ganun ang nagiging natin ngayon. Kaya sa atin na naglilingkod sa malabay nun, ang lahat ngayon ay pinagpala na ng Diyos. Amen! Lahat tayo, physical blessing, material blessing, financial blessing, and spiritual blessing. Yan ang sinasabi natin. Natatanggap na natin sa mahal na Panginoon. Ang ating pagpapala galing talaga sa mahal na Panginoon. Amen! Kung wala nang alaga sa atin, walang parents in the Lord na binigay sa atin. Sabi nga ng Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kaya hindi natin makakalimutan yung kanilang panalangin, turo at aral. Amen! Kaya idagdag nyo, kumpletuhin yung pangalan nila. Pangalan natin, Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. At the beloved Mama Dear Star Pastor Lina Kumon Almeda. Sila ang pinagsama ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Marcos Jesus, ang pinagsama ng Diyos di pwedeng papaghiwalay ng tao. Amen! Kaya sa ating nga na naglilingkod sa mahal na Panginoon, siyempre, parents in the Lord natin, imagine, dalawa sila na ginamit ng mahal na Panginoon. Para sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, parents in the Lord natin. Sila yung dalawa, pero naging isa. Yung pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Amen! Kaya inalagaan tayo dito sa lupa, sa pangangaral nila, na matapang na pangangaral, kanilang panalangin pag-ayuno. Hanggang sila kinuha ng malapay ng pinagpahinga, nasa piling na ng mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi tayo nakinig ng salita ng Diyos ang pinangaral nila, bagamat nasa Biblia, lahat yung pinapangaral namin, nasa banal na kasulatan, sa Holy Bible. Pero ating mga pastor, matapang ng pinangaral ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magpapalaya sa tao. Amen! Sinabi natin mga pastor, hindi sa ribulto ang kaligtasan. Amen! Ang pagsamba sa ribulto is pagsamba sa demonyo. Ipinangaral na ating mga pastor yan. Ating beloved Mama Dear, kung mamuhay tayo na may kabanalan, mga beloved sister, amen! Mamuhay tayo na may kabanalan, mga beloved brothers.
Huwag tayong patamad-tamad na maglingkod sa Diyos. Maging masipag tayo, maging mainit tayo na maglingkod sa Diyos. Amen! Nababasa natin yan, pero yung pangangaral nila tumimo sa ating isip, sa ating puso. Ngayon, tinawag tayong mga naglilingkod sa Diyos, anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang pinagpala kayo. Kaya ako, hinigil ako ng bigla eh. Everybody say praise the Lord. Meron pa tayong tatlong talata. Una, vitamins na, tapos maintenance. Ngayon, general check-up na. Kailangan na natin merong general check-up. Ang sabi ng Biblia, Hebrews 10, huwag natin kalimutan ang pagdalo. Amen! Kaya iba natin mga kapatid, nakakalimutan na dumalo. Hebrews chapter 10, verse 25 to 27. Pag nakalimutan mo na ikaw ay dumalo, yan, dito na yung sinasabi kong abangan ninyo. Pag nakalimutan mo na hindi ka dumalo, anong sabi dyan, Hebrews 10, hindi nakalista yan dyan. Hebrews 10, 25, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 25, taas muna natin. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi magkaroon sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26. Nawala. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa ating mga kasalanan. Tingnan nyo. Yung mag-isip ka lang na hindi dadalo, kasalanan na. Yung tinatamad ka na hindi ka kumikilos para sa araw ng gawain, kasalanan na yan. Yan sabi ng Biblia, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen! O di meron ka ng general check-up ng paglilingkod mo sa mga Panginoon. Idagdag pa natin dyan, Lucas 19:20. Unang Korinto 15, 57-58. Dito po sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Amen! 20. Gayunmay, huwag ninyong kagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nagasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya kung ikaw ay masipag na dumadalo, yung pangalan mo sa langit, nakasulat na sa Book of Life, nagiging maliwanag yun na nababasa kagad. Kaya sabi nga huwag kang matuwa kung ikaw ay nagbago na, huwag kang matuwa kung ikaw ay gumaling, huwag kang matuwa kung pinagpala ka na. Magalak ka at matuwa ng pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya sa ating paglilingkod sa mga Panginoon, yan. Meron ka ng vitamins. Meron ka ng maintenance. Nandiyan ang painit ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen! Basa na yan, basa.
1 Corinthians 15, 7-15. Mula po sa unang sulat, Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang mga versikulo po yung 57 at 58. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa 58 po. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsilatag, huwag makilos, na laging Magsitatag. Kayo'y magsitatag. kayo'y magsitatag, Yan. huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. O, tingnan nyo. Kung dumadalo ka o kung ginagawa mo, importante sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sana dito lang ang pinatay niyang aircon. Lahat ba yan? Ha? Parang naramdaman ko biglang uminit. Ganun ba yun talaga? Electric pa na lang. Kanina kasi medyo yung boses ko na ng aircon. Kaya sa ating paglilingkod sa malakay, tingnan nyo, yan sa unang Korinto natupad salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag dumadalo ka, ikaw ay nagtatagumpay. Amen! Kaya nga sabi ko, blessing sa atin yung nakadalo ka, blessing sa atin yung nakapagpupunin ka, blessing sa atin yung nagbibigay ka, blessing sa atin yung namumuhay ka na may kabanalan. Blessing na sa atin, merong langit na naghihintay sa atin. Amen! Imagine, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Sasayangin ba natin yung paglilingkod sa Diyos? Ito na yung sakit na hindi natin makakalimutan. Pag tinatamad yung mga kapatiran na hindi dumadalo, nagkakaroon ng amnesia. Kahit alam nila na Merkules, nakakalimutan. Amnesia yun. Kahit alam nilang Biyernes, dadalo sila, mag-overnight. Ang sasabihin ka, hindi, may insomnia ko, tsaka na lang ako mag-overnight. Ano pa? Pagdating ng linggo, dadatingin yung mga kaibigan natin. Yayayain tayo. Mag-outing. May darating na bisita. Hindi natin mapaghihindian. Kaya nagkakaroon ng amnesia yung mga kapatiran pag araw ng gawain, nakakalimutan. At saka yung isa pa, yung sakit na limot. Nakakalimot. Meron kong pinag-pray na ganyan Meron kong pinag-pray. Nabangga siya ng motor. Nabangga. Yun, nakalimot na hindi dumalo. Nasig siya, children's choir pa. Children's choir pa. Siguro mga 8 na taon na siya. Yung kanyang pag-aaral na barkada sa sanlibutan, na barkada sa mga naging binatilyo na Naging binatilyo na. Nakalimot na dumalo. Nagkaroon ng amnesia. Bakit? Nabangga. Yan, nasa cellphone, nabangga. Nananahimik yung pader, binangga yung pader. Yung pala nakainom. Nawala ng kontrol. Ngayon, tinakbo sa ospital. Sa provincial hospital ng La Union. Tumawag yung mother. Nagtataka ako, bakit ako may number sa kanya? Nag-try lang pa na siya na makontak ako sa number ko.
Di sumagot ako, nag-praise the Lord ako, hallelujah, praise the Lord. Well, yun, nag-praise the Lord din siya. Praise the Lord po. Sino po sila? Ako tinanong kung sino ako. Nagkaroon ng amnesia yung kausap niya, ordained preacher. Sabi ko, ako yung ordained preacher ng Bangka. O Pinanding Manalan. Ay, kayo po pala to, itong number na to. Yun, alala niya na. Ibig sabihin, nakalimutan niya yung boses ko. Nakalimutan yung praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bakit? Pagtulungan niyo po ako. Yung anak ko na-disgrasya. Kaya pala, nag-abroad yung mother. Napabayaan yung anak. Napabayaan yung anak. Nagumo na sa bisyo, sa barkada. Children's choir. Yung pinunta ko sa ospital, naku, itong problema. Pati ako nahilo. Paano? Yung binigay na pangalan, hindi magkatugma. Hindi magkatugma yung pangalan. Buti lang, naisip ko, yung pong nabangga ng, yung nagbumotor, nabangga po dyan sa barangay dyan. Sabi nung sa information, sige po, pumasok na lang po kayo dyan sa emergency. Hanapin niyo po. Yung tinuro sa akin, lahat ng pasyente, nabangga yung motor, nabangga na aksidente. Naku, ba naman ito? Ako tuloy ang napasubo eh. Siyempre, tinitignan ko muna yung mga pasyente. Tinitignan ko. Yung mahirap para maghanap ah. Yung mga pasyente natin na sa may daanan na lang, wala sa hagdan, nasaan na lang sa ayos. Di tinitignan ko. May nilapitan ako. Ang tingin ko ay hindi. Yung pangalawa, tinignan ko. Ako yun na. Wasak ang mukha. Puro ahe. Pati bibig. Ito sa ilalim dito. Wasak ang paa. Maganda magmotor, pero mag-ingat ka. Eh, nangyari sa kanya, nakalimot maglingkod sa Diyos. Ang tagal, hindi na tumagal. Yung children's choir na yun, isa yun sa lagi kong pinagbe-verse, pinagme-memory verse. Yung pagdating ko dun sa ospital, kilala mo pa ako? Wala, nakatingin na lang sa akin. Umiinig. Sabi ko, wala na, hindi na ako kilala. Mahirap pala talaga pag ikaw ay nadisgrasya, magkaroon ka ng amnesia. Na-amnesia na. Buti dumating yung lola. Yung lola dumating. Tsaka yung tatay niya. Yung tatay niya, sa kabila nung mga panahon na yun, kinakausap ko, talagang matigas ang puso. Ayaw maglingkod sa Diyos. Ang katwira niya, meron siyang reliyon. Eh, nagkita uli kami doon. Yung magpipray na ako doon sa anak niya. Umalis, siniwala ako. Sabi ko, hanggang ngayon, talagang ayaw maglingkod sa Diyos. Buti yung lola, tumanggap, pinag-pray ko silang maglola. Ngayon, sige, natapos na. Alam nyo, napasubo ako eh. Bawal yung ginawa ko. Nilens ko, tapos pinunan ko na ng picture. Bawal yun sa ospital. Pwede akong kasuhan. Pinunan ko. Pinitingnan na ako ng mga ng mga nagdadaan, ng mga nurse, mga doktor. Pinag-pray ko na sila. Ang himala naman na Panginoon ito. Tapos yung may pag-pray, sabi ko, mag-hallelujah, praise the Lord God. Banggitin mo, pinitin mo. Mag-hallelujah, praise the Lord God, I love you, Jesus. Hindi niya mabanggit kasi may tahinga yung ano niya. Tapos wasak ang mukha niya. Tapos sabi ko, hallelujah. Sige, mag-hallelujah, praise the Lord God. Mag-hallelujah, praise the Lord God. Tapos yung lola niya, hindi pinag-pray ko na rin. Sabi ko, mahal na Panginoon, maghimala ka.
Yung kagad na nabanggit ko, mahal pa nyo maghimala ka. Ipakita mo sa kanya na mahal mo pa rin siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na maglingkod sa mahal niya. Pinasok sa ospital ng gabi. Alam niyo, pagkatapos na may pag-pray, glory to God lang. Pagkatapos may pag-pray, first prayer talaga ng ating parents siguro. Yung kinabutan nga ako, pagkatapos kong may pag-pray, inintay na lang na maubos yung dextrose. Nung naubos yung dextrose, sabi nung nagtingin na doktor sa kanya, palabasin natin yung pasyente na to. Palabasin na. Yung lola ayaw pa. Kasi paano pa lalabasin? Hindi pa normal. Sabi ng doktor, hindi palabasin na to. Tinignan uli yung ano niya. Okay na, magaling na. Sabi. Ako mismo nagulat. Sabi ko, kailangan na pa yun, makagina ng Diyos. Hindi ko malapay na talaga napakabait mo. Ngayon ito na. Sabi ko, ngayon, pinalalabas ka na sa ospital. Umuwi ka na. Hindi naman kita mahatid. Yun yung tatay mo. Malis. Yung lola mo na lang. Sa madaling salta, sabi ko, tumalo ka. Yun ang amnesia. Hanggang ngayon, hindi tumatalo. Nakalimot. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag sana mangyari sa mga kapatiran, kahit saan lugar, na sila'y makaramdam ng mga aksidente between life and death ang nangyari sa kanya. Buti walang umano sa puso niya. Walang naano sa lamang loob niya. Mukha lang dito. Ang balikat. Tapos, yung tuhod. Ang pinagtataka ko, bakit nililis ng hospital? Nililis ng doktor. Yung sinabing wala nang sakit, wala nang nararamdaman. Sabi ko, malabay talagang totoo ka. Mapagdibala ka ang Diyos. Yes, amen. Amen. Sabi ko, malabay napakabait mo. Ngayon kahit saan, sa ating mga naglilingkod sa Maracanang, hanggat maaari, lagi tayong nandyan sa presensya ng Diyos. Dahil pag nasa presensya ka ng Diyos, di ka pababayaan ng Diyos. Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mga Panginoon, napakahalaga na tayo lagi nakakadalo. Huwag natin kakalimutan ang paglilingkod natin sa Diyos ay mahalaga. Blessing sa atin yan na tinawag tayo ng mga Panginoon, maging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Blessing sa bawat sa atin yan. Naabot tayo ng panalangin ng parents in the Lord. Ngayon mga beloved Almeida family, common family, mga beloved ministers, at mga workers, ating mga kasamang workers na kaasikaso dito, kayo na nandito na ngayon, na tumatayo sa banal na pulpito. Amen! Imagine, nagagamit na kayo ng ating malapay. Huwag nyo sayangin yan, mga beloved. Mga brothers na nabigyan ng pagkakataon na magamit na naman ng Panginoon, mga elders natin, kayo mga choir, mga adults choir, mga pioneers choir, lahat tayo, mahalaga tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. We are chosen people by God. Amen. Hindi tayo pumili sa Diyos. Diyos mismo pumili sa atin. Amen. Kaya sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, kapag natanggap mo yung kaligtasan, huwag mo nang sayangin. Kaya ang vitamins sa iyong paglilingkod sa Diyos, pag ikaw ay nakakadalo palagi, Wednesday, nakakadalo ka, vitamins mo yan, kahit na may ginagawa ka, kahit na pagod ka, umabot ka sa gawain. Overnight, imagine overnight, katumbas ng 3 araw ng pag-aayuno. Hindi ka na pag-aayuno sa fasting area. Mag-overnight ka, gawin mo yung kalooban ng Diyos, hindi naman dire-diretso na 12 hours Kung baga sa ating pag-overnight, meron nga 5 hours lang o 6 hours Mahaba na yun Hindi ka tulad ng araw, pag ang ating gawain tayo, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Yung iba, ayaw na umuwi.
natutulog na lang sa pastoral house. O, hintay na lang. Pag sumikat na yung araw, uwi na sila. O, ngayon, ating mga kapatiran, ay una, trabaho. Hindi masama magtrabaho. Nag-aaral, hindi masama mag-aral. Lahat yan ay pinapahintulutan ng malabay noon to test our faith para masubukan ang ating pagpapahalaga ng kaligtasan natin. Amen! Amen! Tingnan yung mga kapatid natin, yung mga malapit sa Diyos, yun ang pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? O bakit ka lalayo sa mahal na Panginoon? Maraming nag-aaral, ayaw na maglingkod sa Diyos. Maraming nagtatrabaho. Sabi nga busy palagi sa trabaho. Busy palagi. Parang dating isang araw sa iyo, baka mamaya, ang sinasabi mo, may cellphone ka. O, pag tumawag ka sa mga Panginoon, out of coverage ka na. O, wala kang wifi. Yung pala, wala kang load. Wala na. Sa paglilingkod sa Diyos, di ba yung aandap-andap ka, pag umiinit ka, lumalago ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Kaysa naman yung wala ka na, yung wala na, hindi mo na napahalaga ng kaligtasan mo. Kaya nga sabi ng Biblia, many are called but you are chosen. Maraming tinawag, ngunit kaunti ang pinili. Kaya salamat sa ating mga Panginoon. Tayo, taunang lumipas sa inyo dito. Magsi-17 church anniversary na kayo. Kailan ang 17 church anniversary nyo? May. Kasi may pagkakataon na May punta ko dito. Kung kalooban ng mga Panginoon ako, huwag lang first week, second week. Kasi pag May, nagpa-fasting na naman ako. Tama, nandiyan ako sa Pampanga. Kasi pag June, birthday ng mga Pasko. Yes, amen. Amen. Kaya mapapaaga yung aming pag-aasikaso ng kusada. Itong February, last week ng February, tapos March. Tapos ano ba yung March ano yan, yung Holy Week? April ba yata? April ang Holy Week? March. Siyempre, yung mga Katoliko, yung mga nasa reliyon, pinagpipilitan nila yung kagustuhan nila. Hanggang ngayon, wala pa silang natanggap na mabuti. Pero sa atin, ang Diyos palagi nagbibigay ng kabutihan sa bawat sa atin. Kaya ang Diyos natin mabuti. Amen! Ang Diyos natin ay mapagmahal sa bawat sa atin. Kaya sabi ng last verse natin, ako na lang magbabasa, sabi ng Biblia, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Psalms chapter 26, verse 6. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Lahat tayo gusto natin makapili ang ating mahal na Panginoon. Amen! Lahat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me. And I will, all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. I love you so much, beloved kapatiran dito sa palit, sa ating mga manggagawa, sa lahat na nandito, pagpalain din natin pinakamamahal na Jesus. Amen? Ipagkakataon pa naman na magkakaroon kayo pagkakataon, magkasama-sama kayo. God bless you po, pagpalain din natin mga Panginoon. Wala tayong baguhan. Wala tayong magpuli muna, magod sa ating mga Panginoon, bago natin ipag-pray ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating mga Panginoon. Yung minawit ng ating Pioneer Square kanina, yung last song natin. Tagalog ng For God is good in my life. Amen. Dahil natin magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus at ang Pioneer Square. Lahat tayo ng mga kapatiran.
kanyang madalitan ay pinangalas sa sanlibutan. Ang kanyang salita ay mahayag. Hallelujah, tatayo. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan. Amen, praise the Lord. Pabayaan, tagapagligtas, at iba'y nasandiyan, ang iyong alwalhatian. Aking natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyo at mahal at iyong kabutihan, iaalay sa iyo. Ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Second stanza. Naglugar sa langit, alas na tapat niyang anak. Amen. Praise the Lord. Wala nang luha at pagdurusa, puro ka na. Hallelujah! Thank you, Jesus! Kaya tayo ay magsumikap. Amen, praise the Lord! Sumunod sa utos niya. Hallelujah! Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan. Amen. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Love you, Jesus.
ating natatangyawan. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibig sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya natin magkaisa po manalangin sa lahat po ng ating mga kaibigan, pangailangan, lahat ng mga nandito ng mga ng Diyos, tayo po magkaisa manalangin. O pumapagpala ang masalangin sa pangalan ng Ama ng Jesus, sa pangunang pangalahat ang panalangin po ng beloved parents ni Lord, ng mga beloved Almeida family ko, beloved ministers, mga apo, mga grandchildren, abang lingkod, malapay, mga manggagawa, lahat kami narito, sa mga kapatiran, nakadalo ngayon, mga Panginoon, hallelujah. Ano man po ang aming mga pagkakamali, pagkakasala, sama po kami nasumpuan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, maraming patawarin mo kami, mga Panginoon. Hallelujah, balik mong aming unang pag-ibig sa paglilingkod sa mga Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, ngayon sa sakupan ng gawain ng kapalit, mga Panginoon, pagpalain ng mga Panginoon. Lahat ng mga nandito na ginagamit siyang gawain, mga Panginoon. At ito mong bigyan at sigasigan, magpagamit ang bawat sa mga Panginoon. Lahat, mga Panginoon, lahat ng mga kapatiran. Magpalain mo sa physical, material, financial, spiritual. Pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya sa atin mga sarili, mga kaibigan. He shall hands in the sick shall recover. Lahat tayo mag-cast out. Opo, mapagpalang Diyos, mamala lahat ng mga patiran. Hallelujah. Pagkalinin mo makaramdaman mula ulong at tanapakan, lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, na may mga problema sa pamilya, ayusin mo, mga Panginoon. May mga natitirang kainaan, ayusin mo, mga Panginoon. Magpalain mo lahat ng mga kapatiran, physical, material, financial, spiritual, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Demons from family, sickness and diseases, cast out in Jesus' name. Vices, cast out in Jesus' name. Problems dissolved in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng mga kainaan, maalis ka. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng sakit mula ulong at talampakan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng mga kapatid ang mga Panginoon, haming pagpalain mo sa physical na pinatulang sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Cast out Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal ng Jesus. Lahat tayo mga kaito. Hallelujah. Sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin uli ang ating mga ng Jesus. Lahat tayo ngayon, mga biko. Ikaw tayo ng alam niya, praise the Lord, 3 times sa mga ating pagtalon. Sumay-sumay tayo. Lahat ng narito. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin yung mga ng Jesus. God bless you sa lahat-lahat ng ating mga kapatiran narito. Lahat po tayo, pagpalayan natin mga ng Jesus. Aking mga kamanggagawa. Hallelujah. Pagpalayan din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating mga kapatiran narito. Hallelujah. Ingatan tayo ng mga Panginoon na tagupo ay nandiyan pa sa Pampanga. Kung sa Holy Supper, magsama-sama tayo mga kapatid ko. Hallelujah sa linggo. Hallelujah dahil kinabukasan Lunes ay nandiyan po kami sa Holy Cross.